Okay, mga guys, no? So nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video. So itong binibigyan na natin mga reaction video mga napapanahong balita sa ngayon na dapat malaman ng ating mga taong bayan. Okay? Halong-lalo na sa West Philippine Sea at sa ating labas ng bansa. Okay, so itong bibigyan natin ng reaction ay yun sa tungkol naman sa Russia. Sa mga Russian. Okay, so malaking rin to malaking issue rin to sa buong mundo. Okay? So kung gusto niyo yung mga ganitong mga reaction video, please subscribe and like na lang muna bago tayo mag-umpisa, okay? Please like and subscribe lang mga guys, okay? And also, paki-subscribe din kay Historiador Pilipino. Okay, yan So, diyan tayo magbibigay ng reaction tungkol sa kanyang video. So ang pamagat ay Russia, madali lang palang durugin ayon sa British General. Talagang may sinabi na talaga ang mga British General. Yung Russia kasi makukulit din Makukulit din yan na mayayabang. So okay. So mas mabuti pa umpisa na natin para malaman na natin, no? Nang mag-umpisang pasukin ng Russia ang Ukraine noong 2022 ay marami ang nagsasabi na ito na ang hudyat ng ikatlong digmaang pandaigdig dahil sa seryoso ang leader ng Russia na si Vladimir Putin na umpisahan ng digmaang nuklear sa oras na pagkaisahan siya ng organisasyong NATO dahil sa kanilang pagkampi sa Ukraine. Marami ang naniniwala dito dahil sa unstable daw ang takbo ng pag-iisip ni Vladimir Putin. Isa na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na siyang nagbigay ng paalala kung bakit hindi dapat nagalitin si Putin. You watch out for Putin. Ayan, si Digong. He is suicidal. Hindi suicidal, talaga. Talagang si dating Presidente Digong talaga alam niya yung ugali ni Putin Kaya ayan yung sinasabi niya sige. So, kaya pag mapahiya siya dito, magwawala yan. And I realized it when I went to Russia. I had a talk with him on all aspects of life. Tagal. Sabi niya na magkaibigan tayo. Sabi ko, wala akong away sa iyo. I just pray to God that this will not really go out of control. Sabi ko na nga sa inyo, probably you might have heard me. Talaga magkaibigan pala sila ni dating Presidente Digong tsaka si Putin, kaya parang close na close sila yung presidente pa si Presidente Duterte. On TV na pag hindi ito na-control, delikado ang mundo. Once they start to push the button of nuclear warheads or nuclear bomb, halos mapulbos ang Ukraine sa pagdurog sa kanila ng Russia at kung hindi pa ito nakatanggap ng mga kagamitang pandigma mula sa kanilang mga kalyado ay baka ngayon ay nasakop na ito ng Russia. Pero patuloy pa ring lumalaban ng Ukraine at nakakapag-inflict pa ng matinding sugat sa kalaban nilang mga Ruso. Habang patagal ang nangyayaring giyera sa Ukraine ay naiinis naman ng ibang bansa. Oo nga naman Tingnan mo, isang taon, 2 taon na mula nung inumpisa ni Putin yung paglusob sa Ukraine. Sabi isang araw lang, 3 o wala pa isang buwan daw, masasakop na nila yung Ukraine, sabi ng mga Ruso. Pero 2 taon na wala pa rin, nagkakaubusan na ng bala.
ng miyembro ng NATO sa patuloy na ginagawa ng Russia sa katabing bansa nito. Palaging nagbabanta si Putin na hindi ito magdadalawang isip na gamitin ang kanyang nuclear arsenal sa oras na pagkaisahan ito ng mga miyembro ng NATO. Ang dating neutral na mga bansang Sweden at Finland ay bigla na lang nagdesisyong maging miyembro ng NATO, rason kung bakit mas nabahala si Vladimir Putin. Mas may tiwala ang mga bansang ito na makipag-alyansa sa NATO kesa kay Vladimir Putin. O, kita nyo, mismong katabi ng Russia na dating Russia noon na Finland tsaka Poland, sumanib na sa NATO. So, ayun na ano na, nag-aalala na si si Putin. So ano na, umanib ba talaga, kadikit na ng bansa ng Russia yung Finland tsaka Poland, So miyembro na ng NATO. So talagang ayaw nila kay Putin, itong Poland tsaka Finland. Alam nyo kasi itong Poland tsaka Finland, dating Russia yan. So siyempre habang tumatagal ayaw ng mga tao ng mga Poland, Finland na maging kasakop ng Russia. Kumbaga nagkawatak-watak sila kasi nga ayaw nila yung pamamahalan ng Russia noon. So kaya nga naghiwa-hiwalay na sila, yung Ukraine, Poland, Finland, Belarus, mga ganyan. So kaya nga natatakot na si Putin siguro na halos lahat na nakapaligid sa kanya NATO na So babakbakin na lang siya niyan. Kaya nga lagi na lang nagbabanta si Putin ng nuclear. Kaya nga di ba lagi na lang nagbabanta nuclear. Ibig sabihin hindi niya talaga kaya ang NATO. Yung North Atlantic Treaty Organization, yung puwersa niya. Ang dami niya, dudurugin siya niyan. Nagmungkahi rin ang presidente ng bansang France na si Emmanuel Macron na kung kinakailangang magpadala ng mga sundalo ng NATO sa Ukraine ay dapat na gawin ito. Pero biglang kinabahan ng ibang leaders ng mga bansang miyembro ng NATO para gawin ang mungkahi ni Macron dahil sa alam nilang mas iinit ang sitwasyon at hindi na talagang makakaya pang pigilan kapag mag-umpisa ng magbakbakan ng mga kasundaluhan ng NATO laban sa tropa ng Russia. Natural na umalma na naman si Vladimir Putin at nagpalabas na naman ng kanyang paalala sa buong mundo na handa siyang gamitin ang kanilang nuclear arsenal sa oras na may mga tropa ng NATO na lalapag sa kalupaan ng Ayun na naman Lagi na lang kinakabahan to si Putin. Tingnan mo may nagsuggest na miyembro na NATO rin na maglagay na ng mga sundalo ng NATO sa Ukraine para nga sagupain tong Russia para matapos na yung gera na yan. So ito na naman si Putin, ayan, nagbanta na naman ng nuclear. Ayun ang lagi niyang binabanggit pag ganyan na medyo natatalo siya, Ibig sabihin hindi talaga niya kaya ang NATO. Ganun yun. Kaya lagi na lang nuclear. Yun, magpapakwala ko ng nuclear. Ayun na lang sabi ni Putin. Kaya nga diretso pa natin ang kalaban niyang Ukraine. Kung halos lahat ay naniniwala sa sinasabi ni Putin at natatakot sa maaaring mangyari, iba naman ang pagkakaintindi at pag-aanalisa ng isang general ng Britanya na si Admiral Sir Anthony Radakin. Siya ang head of the United Kingdom's Armed Forces and principal military advisor to the Prime Minister and Secretary of State of Defense. Ayon sa kanya, ang kinakakatakutan daw ng halos lahat ng mangyayaring World War III na mag-uumpisa kay Vladimir Putin ay malayo pala raw na mangyari. Ang pinakamayor na rason daw kung bakit hindi ito mangyayari ay dahil raw sa takot pala si Putin sa organisasyong NATO. Alam daw ni Putin na hindi niya kakayanin ang makipagsabayan sa puwersa ng NATO. Ligtas raw ang Britanya pati na rin ang ibang bansa na kasapi ng NATO dahil ang NATO ang pinakamalakas na alyansa sa buong mundo. O yan ang sabi talaga ng British General na madali lang talagang durugin ang Russia. So alam ni Putin yun
Alam ni Putin na talagang hindi sila ubra sa puwersa ng NATO. Kaya nga, ang sabi ni Putin, lagi na lang binabanggit niya, yan, nuclear, magpapakawala siya ng nuclear, magpapakawala. Kasi nga, takot talaga. Alam niya na hindi niya kakayanin yung puwersa ng NATO. Ganun yun. Kasi biro man ng NATO, ha. Ang daming bansa niya, na puro mga powerful din yan, ha. Ikaw, tapos babanatan siya niyan, durog talaga siya. Dagpa ng general, nasa nangyayaring labanan sa Ukraine ay nakitaan nila ng matinding kahinaan ng kasundaluhan ng Russia dahil sa hindi nila matapos-tapos ang pakikipaglaban sa Ukraine kahit na salat sa armas ang mga Ukrainians laban sa mga Russians na suportado ng mga gamit pangyera. Kung sakasakali raw na aatakihin ng Russia ang kahit na sinumang miyembro ng NATO ay hindi raw ito kakayanin ang ganti ng NATO forces sa kanila. Ayon sa datos na kanilang nakalap, as of January 2024 ay mayroong 1.3 na bilang ng mga sundalo ang Russia, samantalang ang NATO ay mayroong 3.5 million at ilan sa mga ito ay nakabase na raw sa mga nasyon kung saan ay katabi lang ng Russia. Kagaya ng Poland, isa raw sa pinakamalaking rason kung bakit takot si Putin na magkaroon ng komprontasyon sa NATO ay dahil sa siguradong matatalo lang ito. At hindi lang yan, matatalo daw ito ng napakabilis lang. Preparado na rin daw ang NATO sa alam nilang gagamitin ni Putin laban sa kanila, kagaya ng cyber attacks. May basihan ng general sa kanyang mga sinasabi, pero wala naman itong garansya na ito nga talaga ang totoong sitwasyon at nararamdaman ng leader ng Russia na si Vladimir Putin. Kahit sinong eksperto pagdating sa gyera ay sinasabing wala talagang kalaban-laban ng Russia kumpara sa NATO kapag ito ay makipaglaban gamit ang conventional method sa gyera. Ang sitwasyon sa Ukraine ang malaking basihan kung bakit nasabi ito ng mga eksperto. Kung kumpleto lang raw sa kagamitan ng Ukraine ay baka malagay pa sa alanganin ng sitwasyon ng mga Ruso dahil tila mas magaling pa ang mga sundalo ng Ukraine kesa sundalo ng mga Ruso. Hindi talaga uubra ang tropa ng Russia sa NATO forces kung ito'y magkaroon ng bakbakan. Kaya ang natatanging alas ni Vladimir Putin na balak niyang gamitin sakaling magkaroon ng gyera sa NATO ay ang kanilang armas nuklear. Kayang-kaya nitong magpalipad at bumira sa kanilang target sa angmang panig ng mundo. Pero ang tanong, kung kaya niya ito, ay hindi hamak na mas kaya rin ng ibang bansa na miyembro ng NATO, lalo na ng Estados Unidos na umatake sa Russia at durugin ito. Hindi ito ganun kadali lang na mangyari dahil may mga taong nakapalibot kay Vladimir Putin na hindi pabor na magkaroon ng gyerang nuklear dahil ang magiging resulta nito ay ang pagkawasak ng buhay at pangkabuhayan ng mga tao na ilang daang taong pinaghirapan para maabot ang kung ano ang meron tayo ngayon. Basta-basta ka na lang bang papayag na muling mamuhay sa loob ng mga kuweba pagkatapos ng gyera nuklear? Siguradong may tatapos talaga kay Putin kahit mismo sa loob ng Russia. Sa oras na malaman nilang desidido talaga ito sa paggamit ng nuklear para wasakin ng buong mundo. Sa ngayon ay si Vladimir Putin ang siyang pinakabanta sa seguridad ng buong katawan dahil sa siya ang makailang beses nang nagsasabi na handa itong gamitin ang armas na siyang tatapos sa buong sibilisasyon. Ikaw, naniniwala ka bang kabado sa NATO si Vladimir Putin? So, okay, no? So, ito si Vladimir Putin talaga, no? Siyang hadlang sa NATO. At hadlang din sa buong mundo ng kapayapaan kasi panay ang banggit ni Putin na magpapakawala ng nuclear in case na magkaroon ng gera between NATO and Russia. Talagang hindi niya kakayanin ng ang NATO kasi napakalakas na alyansa yung NATO. Siya niyan, pagtutulungan siya niyan Siya talagang durog yung bansa niya. Hindi lang, daming patay yun. Di ba? So, okay. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, please subscribe and like. Okay? Para makagawa ulit tayo ng maraming mga reaction video na katulad nito, no? So, please like and subscribe lang. Okay na. Okay?